Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay isang ang revelasyon ang ating nasaksihan na gumulantang dito kay Cindy. Hindi niya inaasahan ang sasabihin ng kanyang mamagulang. Dahil para bang kilalang kilala nito si Leonard. Naguguluhan nga itong si Cindy kung ano ba talaga ang mga nangyayari. Bakit parang kilala ng kanyang mamagulang itong si Leonard? At sinabi nga ng mga ito na nasa mabuti siyang kalagayan. Dahil mabuting tao daw si Leonard. Kaya naman, hindi talaga makapaniwala itong si Cindy. Paano niyo naman nasisiguro mabuti ako rito? Ang taong kasama ko ay ang taong nanloko sa akin. Ano bang alam niyo? Bakit ba ayaw niyo pang sabihin sa akin? Sunod-sunod na tanong ko sa mga ito habang umiiyak sa inis at sama ng loob sa mga ito. Para sa ikakabuti mo rin ang lahat ng ito, anak. Alam namin na di ka pababayaan ng taong yan. Dahil napatunayan na namin yan ng mami mo. Sige na, mag-usap na lang tayo anak sa susunod. We love you. Pagtatapos ni Daddy saka naputol ang linya. Inis na binalibag ni Cindy ang telepono. Samantalang si Leonard naman kanina pa nakikinig sa kanyang library sa pinag-uusapan ng mga ito. Kamusta? Tanong ko kay Mr. Brown na isang chef. Wala pang balita sir, mukha yatang magaling magtago. Wika nito. Pagbutihin nyo. Baka malusutan kayo at mapahamak ang mag-ina ko. Kayo ang malalagot sa akin. Seryosong wika ko rito. Yes sir. Wika nito bago tuluyang umalis sa kanyang mansyon. Kunot noong hinabol ko ng tingin si Shai na mapansin kong palabas ito ng mansyon. Ngunit bigla itong bumalik na galit ang muka dahil di ito pinagbuksan ng tauhan ko para makalabas. Gusto kong lumabas. Ano, balak mo talaga akong bulukin sa bahay nito? Pati magulang ko nalason mo. Hindi ko nga alam kung anong ginawa mo at pinagkatiwala ako ng mga iyon sa'yo. Wika nito na galit na naman ang muka. Ngunit bago ko ito sagutin, pinasadahan ko muna ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Kahit tumbok na ang tiyan ng Shai ko, sexy pa rin at lalong gumaganda. Kung may ipapabili ka, sabihin mo lang at si Nanay Isteng na lang ang papapabilhin ko. Wika ko rito habang nakatitig sa magandang mukha nito. Nagulat na lang ako bigla nang tabigin nito ang base na nasa sala. Nakakainis na. Buwan nang lumipas. Ayaw mo kong palabasin. Hindi ako nakakulong dito para ikulong mo. Pwede ba? Mababaliw ako dito. Gusto kong lumabas. Sigaw nito sa harapan ko. Dahil sa takot ko mapahamak ang bata, sa sinapupunan nito, napilitan akong piyagan nito. Okay, let's go outside. And please, huwag kang tututol. Nakasama ako. Dahil hindi kita papayagang lumabas nang hindi ako kasama. Wika ko rito na may seryosong muka. Akmang magsasalita pa ito nang unahan ko na ito. Don't try me. You don't know me. Kapag tuluyan akong napuno sa'yo. Wika ko pa sabay tili ko dito. Napapikit na lang ako habang paalis sa harapan nito. Alam kong magtataka ito at ngayon ko lang ito nagawang salita ng ganon. Pero kailangan, kaysa naman sa mapahamak siya sa labas. Pansin ko ang pananahimik nito habang nasa loob kami ng sasakyan. Labas na. Wika ko kay Shai. Minsan talaga gusto ko nang mairita. Ganito ba talaga ang buntis? Pabago-bago ng mood? Hindi ako sanay na may bumubuntot-buntot sa akin na akala mo ay tatakas ako. Inis na wika nito sa akin. What do you mean? Kunot noong tanong ko rito. Ang mga tauhan mo, bakit ba ang dami mong tauhan ha? Pati ba naman paglabas nakabuntot sila? Hindi ako natutuwa. Wika nito na nakakunot noon na rin habang nakatingin sa labas ng sakyan. Don't worry. Hindi mo sila mapapansin na nakabuntot sa atin. Kaya please lang, bumaba ka na at hindi tayo pwedeng magabihan. Sagot ko rito. Akmang hawakan kong kamay nito ngunit iniiwas lamang nito. Wala akong nagawa kundit bumuntong hininga na lamang. Kagatlabi kong pinagmamasdan nito habang namimili ng mga damit at kung ano-ano pa. Kailan pa ba ito nahilig sa pamimili? Sa isip-isip ko habang nakangiti na pinagmamasdan nito. What are you smiling? Tanong nito na siyang ikinagulat ko. Hindi ko na namalayan na nakatingin na pala ito. Napahiya pa ako at narinig ko pa ang nagtatawanan ng mga sales lady at mukhang mga kinikilig pa ito. Nothing, simpleng sagot ko na lang. I don't want to eat this. Alam mo naman na hindi ko pa nasubukan kainin ng ganito. Wika ko kay Shai nang ibinibigay nito sa akin ang siopaw. Kung bakit naman kasi may siopaw pa dito. Inis na wika ko sa sarili. Kainin mo, gusto kong kainin mo yan. Inis na wika nito sa akin.
Hindi pa ito nakontento at hinati pa nito ang siopaw at akmang isusubo sa akin. Nang ilayo akong bibig, ewan ko ba kung bakit ayaw ko sa pagkain na ito. Napansin ko bigla ang pagsama ng mukha nito dahil sa inaakto ko nang biglang bumulong ang isang tawan ko na nasa earphone na nasa tenga ko. Sa tingin ko, boss, ikaw pinaglilian ni madam, wika nito sa akin. Akmang aalisin ni siya ang kamay nito, malapit na nasa bibig ko na bigla ko itong hawakan. You really want that? I eat this? Tanong ko kay Shai habang may pilyong nabubuo sa aking isipan. Kulang na lang yata lumundag ang puso ko nang tumango ito na parang maamong tupa. Lalo tuloy akong nahinlab. Come, sit beside me at kakainin ko ang lahat ng pagkain na nais mong ipakain sa akin. Wika ko rito. Lumapit naman ito sa tabi ko. Bigla naman ako nagtataka sa kinikilos nito, ngunit naisip ko rin na baka nga ako ang pinaglilian nito ngayon. Ilang pagkain ang inabot nito sa akin. Kung minsan ito pang sumusubo, ngunit hindi naman ito kumakain. Panay juice lang ang iniinom. You don't want to eat? Tanong ko rito. Akmang sasagot pa lang ito nang subukan ko itong subuan. Tumingin pa muna ito sa akin bago ibinuka ang bibig. Hindi ko naman itago ang kislap na mata ko sa biglang pagbabago nito. Kung alam ko lang na ito lang palang dahilan ng pagbabago nito, sana matagal ko na itong niyaya palabas. Lalo pa akong napangiti nang subukan kong hawakan ang kamay nito na hindi na tumutol pa habang abala ito sa pamimili ng ilang gamit nang biglang maibinulong ang isang tawan ko. Let's go home, honey. Medyo sumama ang pakiramdam ko. Wika ko kay Shai. Nangangamba pa ako at baka magalit na naman ito at hindi paniwalaan ang alibay ko. Ngunit tumitig lang ito sa mukha sa katumango. 3 buwan na lang para manganak si Shai. Bilog na bilog ang tiyan nito at kahit buntis ito, makikita pa rin ang pagiging sexy nito. Natutuwan na rin ako at hindi na ito tulad ng nakalipas na buwan. Napanay galit at mainit ang ulo. Tahimik lang ito, ngunit paminsan-minsan ngumingiti kaunti. Subalit sapat na iyon para sa akin. Hi Nanay Isting. Si Shayo, salubong ko agad kay Nanay pagkapasok ko sa loob ng mansyon. Kasalukuyang sumaglit ako sa opisina dahil may importanteng meeting lang. Simula kasi ng palaki ng tiyan ni Shai, ay hindi na ako umalis ng bahay at tinitingnan at inaalagaan na lamang ito. Nandoon siya iyo sa likod bahay. Tiyak na wiwili naman iyon sa mga bulaklak na naroon. Alam mo namang mahilig yon sa mga halaman. Nakangiting sagot ito sa akin. Nakangiting naglakad ako papunta sa maliit na halaman namin sa likod ng mansyon. Simula nang malaman ko mahilig ito sa mga bulaklak, nagpagawa ako ng maliit na hardin sa likod ng mansyon para dito. Honey, pagtawag ko rito, nakatalikod dito at tinawakan ang mga bulaklak. Nakadress lamang ito na maluwag, ngunit kitang-kita pa rin ang kagandahan ng panunot nito kahit na malaki ang tiyan nito. Kaya naman hindi ko napigilan ang yakapin nito mula sa likuran. Bago pa ito makalingon sa akin, kita ko pa ang gulat sa mukha nito, ngunit saglit lang. Hinalikan ko ang malambot nitong labi. Hindi naman siya nagagalit na kapag hinahalikan ko at niyayakap ito. Ngunit napapansin ko lang ang pananahimik nito at tipid ng ngiti. Kaya napagdesisyonan kong sabihin sa kanya ang mabagay kung bakit nagawa ko iyon sa kanya noon. Pero hindi ngayon at baka bumigat lang ang pakiramdam nito at mapahamak pang bata. Naisip kong sabihin ito pagkatapos nitong makapanganak. Hindi ka pa raw kumakain nang ipinagluto mo kay Nanay Isting. Akala ko ba gutom ka? Masuyang tanong ko rito habang yakap ko pa ito mula sa likuran. At inaamoy-amoy ang mabangong buhok nito. Hinihintay kasi kita. Sagot nito na siyang ikinakilig ko. Ha? Talaga? Tanong ko rito habang nakangiti. Tumingin ito sa akin sabay tango na nakangiti ng tipid. Kahit tipid man ang ngiti nito, malaking bagay na yun para sa akin. Ang malaga pinapansin niya na ako at hinahayaan niya na akong hawakan ito. Ang totoo niyan, hinayaan niya na akong matulog sa kama nito nang katabi ako. Ngunit walang nangyayari, syempre lalo na't malaki ng tiyan nito at malapit na ngang mga anak. Let's go, kain na tayo. Pagyayan to sa akin sa bahilan ng kamay ko. Ilang linggo nang magyayana naman ito sa paglabas. Napapadalas ang pagyaya nitong lumabas. Kitayo ako man ay hindi ko matanggihan at baka magalit na naman ito. Wala akong ginagawa kundi ang lalayan at sundan ang bawat lakad nito. Kinakabahan ako sa bawat lakad nito at baka biglang madulas.
Halos lahat ng pinamili nito ay para sa magiging damit ng anak namin. Dahil sa lalaki ang maging anak namin, kaya puro damit panlalaki at mga laruan. Kitang-kita ko ang saya sa mukha nito. Kung minsan tinatanong ako nito kung ano pa ang magaganda. 2 buwan na lang para mga anak si Shai. Boss, wika ng isa sa mga tauhan ko sa mansyon. Kasalukuyan kasing nasa Dubai ako dahil sa isang emergency meeting. Hindi ko na isinama si Shai at baka magka-problema pa ito, lalo na't malapit na itong mga anak. Isang araw lang naman ako sa Dubai at kinaumagahan ay babalik din ako agad. Ngunit hindi ko naiwasang kabahan nang maramdaman kong kabado ang tauhan kong tumawag sa akin sa telepono. Yes, may problema ba? Bunga na tanong ko kagad dito. Lalo pa akong kinabahan nang hindi ito nakapagsalita. Nakaupo ako ng mga oras na iyon sa loob ng opisina ko sa Dubai nang bigla ako napatayo dahil sa nararamdaman kong kaba. Tinatanong kita, may nangyari ba? Nagtitimpi kong tanong ulit dito nang bigla akong marinig ang boses na Nanay Sting. Anak, patawarin mo ako. Wika nito habang umiiyak. Lalo pang bumigat ang pakiramdam ko na halos hindi ako makahinga sa sobrang takot na nararamdaman. Ano bang nangyari? Sabihin niyo, Nanay. Nandyan ba ang asawa ko? Ano bang problema? Sunod-sunod na mga tanong ko. Lalo pa akong nanginig sa takot nang lalo kong marinig ang hikbi ni Nanay Sting. Nawawala ang asawa mo, iho. Wika ni Nanay na siyang ikinagulo ng isip ko. Nanay, kaakausapin mong tauhan ko. Seryosong wika ko na halos gusto ko nang sumigaw sa galit dahil sa mga katanungan sa utak ko. Hello boss? Nasaan si Shai? Gigil na tanong ko sa tauhan ko. Isa sa pinagkakatiwalaan ko na pag-iwanan sana kay Shai. Boss kasi, pagputol pa nito na siyang ikinawala ng pasensya ko. Pag may mangyari sa asawa ko, mapapatay ko kayong lahat. Sabihin niyo mo nangyari. Sigaw ko sa telepono. Kasi boss, nag-iya kasing lumabas si madam. Hindi ko nga po sana pinayagan. Ngunit nagalit po ito at isusumbong niya raw ako sa inyo. Dahil palagi niyo naman daw siyang pinapayagang lumabas. Wika nito. Akmang magsasalita ako na magsalita muli ito. Tatawagin ko sana kayo para ipaalam si madam na kung pwede siyang lumabas nang wala kayo. Ang kaso si Nanay Sting po kasi pumayag po at kasama na ba daw siya pati kami. Ang kaso bigla pong nawala si madam sa loob ng mall. Hindi po namin mahanap. Narinig ko pa ang lalong pag-iyak ni Nanay Sting. Sa sobrang galit ko, naibato ko ang mamahaling base. Sari-saring takot at galit ang namo sa dibdib ko. Ngunit mas mahalagang mahanap ko kagad ang asawa ko. Hanapin yung asawa ko. Walang babalik sa mansyon nang hindi niyo siya kasama. Galit na sigaw ko rito. Hindi ko na hinintay pang masagot ito kahit na may meeting pa ako ng mga oras na yon. Agad-agad akong sumakay sa sariling plane, pabalik na Pilipinas. Kahit na lalaki ako, hindi ko niwasang mapaluwad dahil sa takot na baka may nangyaring masama sa mag-ina ko. Wala akong ginawa, kundi sisihin ang sarili ko. Kung sana isinama ko na lang siya, kung sana hindi na lang ako umalis. Galit na sabi ko sa sarili habang nasa loob ng plane. Nasaan ka ba, may Shai? Sana ayos ka lang, mahinang usal ng aking isip. Samantala, sa kabilang banda naman, walang hiya ka, pakawalan mo ako rito. Galit at sumisigaw na siya ko habang karap ang lalaki ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na magagawa ang ganitong bagay. Narinig ko na lamang itong tumatawa na parang baliw at matalim ang mga matang nakatitig sa akin. Nang bigla itong lumapit sa akin at hinawakan na mahigpit ang baba ko, na halos ikangiwi ko dahil sa sakit ng paghawak nito. Pinipigilan ko pang huminga dahil hindi ko makaya ang amoy nitong hininga na mukhang nakainom at nakasigarilyo. Mapula rin ang mata nito na hindi ko malaman dahilan. At sa tingin mo, pagkatapos ng ginawa ng lalaking kasama mo ngayon, ay basta na lang kita papakawalan? Hindi mo ba alam na hanggang langit ang galit ko sa lalaking yon? Pinagnanasaan pa naman kitang makuha. Tapos uunahan niya ako. Sinira niya pang pamilya ko. Sigaw nito sa harapan ko. Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Naiyak na sagot ko. Lalo pa akong nakaramdam ng takot nang inaamoy-amoy nito ang leeg ko. Napakabango naman na magiging bride ko. Kahit napakalaki na ng tiyan mo, ay ubod ka pa rin ng ganda at sexy sa paningin ko. Alam mo bang simula nang makita kita noon, pinagnanasaan na kita. Tipong gusto na kaagad kitang hubaran. At naputol bigla ito sa pagsasalita nang duruan ko mukha nito. Napaamoy-amoy sa may leg ko. Nahintakutan ako nang bigla itong tumingin sa akin na parang papatay. Napasingap na lamang ako nang bigla ako nitong sampalin sa pisngi. Walang hiya kang babae ka, lakas ng loob mong duruan ako. Pwes maghintay ka. Ipapakita ko sa asawa mo kung paano ko pagsawaan ng katawan mo at ng mga tauhan ko.
Sigaw nito sa akin na may kasamang halakak. Noong mga oras na iyon, sobrang takot ang nararamdaman ko. Tipong gusto ko na lang mamatay kaysa ang makita kong sarili ko sa ganong kalagayan. Tulungan mo ako, Leonard. Mahinang usal ko habang umiiyak hanggang sa maramdaman ko ang pagbukas at sara ng pinto. Lumabas na pala ang gagong lalaki na yon. Umiyak ako habang nakayuko sa isang sulok. Hindi nga ako nakagapos pero nasa isang kwarto naman ako. Wala man lang makikitaan ng paraan para makatakas. Walang bintana, isang pinto lang na tiyak iyon ang labasan. Ngunit alam ko naman na may mga bantay sa labas na kung minsan naririnig ko pa itong mga nagtatawanan. Sana hindi na lang ako umalis. Gulgul na mahika ko sa sarili. Dahil sa kagustuhan ko makatakas kay Leonard, nagawa ko pang magpanggap ng bait na ako sa kanya. Para pagkatiwalaan ako nitong lumabas kahit hindi siya kasama. At ngayon nga nabigyan ako ng pagkakataon na makatakas. Dahil wala siya, nagawa ko pa magsuot ng wig para hindi ako mapansin ng kanyang mga tauhan at ni Nanay Isting. Galing ng bathroom para lang makatakas. Pero ganito lang pala ang mangyari sa akin. Ni sa panaginip, di ko ito inaasahan. Gusto ko lang naman mapuntahan ang bahay namin at alamin kung naroroon ang mga magulang ko. At hindi ko na ito nakausap muli sa telepono. Sobrang gulo ng isip ko at maraming katanungan na siyang nais kong itanong mismo sa mga magulang ko. Pero ito lang ang inabot ko. Sana pala si Leonard na lang ang tinanong ko. Sana pala hindi ko na pinairal ang pride ko. Maraming sana ang naisip ko habang umiiyak nang biglang bumukas ang pinto. Ayan, kumain ka na raw, Miss Beautiful, sabi ni boss. Kapag hindi ka raw kumain, ikaw raw ang kakainin niya. Wika nito kasabay ng pagtawa nito. Kasama pa isang lalaki na mukhang manyak tumingin. Naiwan akong tulala habang tumutulo ang luha. Ayoko man kumain pero kailangan dahil sana ko. I'm so sorry baby kung napahama ka pa dahil sa katangahan ko. Sana iligtas tayo ng ama mo. Naluluhang bulong ko sa tiyan ko habang hinaplos-haplos ito. Mag-isang linggo na ganoon pa rin kalagayan ko sa kwartong iyon. Nakakapagtaka man na hindi ko makita ang gagong lalaki na yon. Mas mabuti na nga. Tauhan lang nito ang nakikita ko kapag nagdadala ng pagkain at damit ko. Ngunit hindi ko maiwasang maramdaman ang kaba at takot dahil sa pananahimik na lalaking iyon. Paano na lang kung bigla itong pumasok at gasain ako? Paano ako makakapaglaban lalo na't buntis ako? Sari-saring katanungan sa isipan ko habang tumutulo ang luha. Isang linggo ang dumaan nang bigla na lang akong magising dahil sa malakas na pagkalabog ng pinto. Napatras pa ako sa takot dahil mukhang adik ang nakikita kong tao na palapit sa akin. Gising ka na pala my future bride. Nakangising wika nito habang akmang hawakan ang pisngi ko. Ngunit mabilis ko itong iniwasan. Bitawan mo ko, walang iya ka. Sigaw na wika ko rito habang nag-uumpisa na naman akong umiyak. Nagpupumiglas ako na bigla nitong hawakan ang dalawa kong kamay at ipahiga ako sa kama. Maldita ka, itong nararapat sa'yo. Sigaw nito sa mukha ko. Napasigaw na lang ako bigla nang punitin itong damit ko sa may dibdib. Napapikit ako bigla habang umiiyak nang tawagin ko ang pangalan ni Leonard. Kahit na alam kong malabong matulungan ako nito. Leonard! Nagtataka ako nang walang dumapong labi sa may dibdib ko. Basta narinig ko na lang ang biglang pagkalabog ng kung ano at malulutong na mura. Nawala rin ang lalaking nakahawak sa mga kamay ko at gagahasa sana sa akin. Napadilit ako bigla na may humawak sa balikat ko. Are you okay? Tanong ni Leonard sa akin. Lalo akong napahagulgol na makita ko ito. Yumakap ako rito na mahigpit habang umiiyak. Hindi pa rin ako mapaniwala na naririto siya at maliligtas ako hanggang sa maramdaman ko ang pagsuot nito sa akin ng jacket. Sa may tapat ng dibdib ko at mabilis ako nitong kinarga na parang bagong kasal. Alam ko na mabigat ako. Lalo na't buntis ako pero pakiramdam ko ang gaan-gaan ko para dito. Hanggang sa maramdaman ko ang pagsalita nito. Hanapin niyo siya, huwag niyong hayaan makatakas ang lalaking yon. Sigaw nito. Hindi na ako nag-abala pa na tumingin kung sino man ang pinagsabihan nito. Tiyak naman mga tauhan nito. Di sa sobrang pagod, nakakaiyak at pangamba ng mga nakarang araw, hindi ko na namalayan na nakaidlip ako sa mga bisig nito. Flashback. Walang araw na hindi ako nagagalit at nagbabasag ng kung ano ang makita at mahawakan ko. Dahil sa pagkawala ni Shai, ilang araw na nakakalipas ngunit wala pa ring balita sa akin ng mga pulisya. Lalo nang kinuha kong private investigator, pati na rin ang mga tauhan ko. Sobra na akong mababaliw dahil hindi ko na alam kung nasaan at napano na ang mag-ina ko. Kahit ang mga kaibigan ko hindi na rin nila ako mapakalma sa tuwing nagagalit ako at nagbabasag. Kahit ang mga ito man ay nagawa ng tumulong sa paghahanap kay Shai.
hanggang sa ikatlong araw na may biglang tumawag sa cellphone ko. Kasalukuyan akong nasa opisina kasama mga kaibigan ko, pati na rin ilang tauhan ko. Hello? Galit na wika ko. Subalit bigla na lang akong napatayo na marinig ko ang pangalan ng babaeng mahal ko. Did you miss her? Wika nang sa kabilang linya. Sino ka? Anong ginawa mo sa kanya? Huwag na huwag mong sasaktan ang mahal ko kundi malalagot ka sa akin. Sunod-sunod na wika ko dito. Kasabay ng pagsenyas ko kay Mark na i-trace ang linya ng kausap ko. Isa kasi itong IT kaya mapagkakatiwalaan pagdating sa mga bagay nito. Narinig ko pa ang halakak ng sa kabilang linya. Relax. Baka matakot ako bigla at makalabit ko itong baril sa kanya. Sige ka. Wala ka ng asawa, wala ka pang anak. Gusto mo ba yon? Wika nito sabay halakak ulit. Gusto ko man magpura na ulit dito. Ngunit mas pinili kong maging kalmado at baka tutuhanin pa nito ang sinabi. What do you want? Tanong ko kagad dito habang nakatiimbagang at nakakuyom ang kamao. That's what I want to hear from you. Gusto ko lang naman na ibalik mo ang kayamanan na kinuha mo sa akin. Tarantado ka talaga. At hindi lang yon, ibibigay mo sa akin ang lahat ng kayamanan na mayroon ka. Kapalit na mag-ina mo. Wika nito. Saan tayo magkikita? Tanong ko kagad dito. Wow, iyan ang gusto ko sa iyo, Mr. De La Montre. Mabilis. Pero bago ang lahat, gusto ko kapag nakita tayo dapat nasa bank account ko na ang kayamanan na hiningi ko sa iyo. At siguraduhin mo lang na dala-dala mo ang papeles na pirmado mo na sa akin mo ipapasa ang lahat ng kayamanan mo. Maliwanag ba? Wika nito pa. Sabihin mo na kung saan tayo magkikita. Sagot ko rito habang nanggagalaiti sa galit. Narinig ko pa ang malulutong nitong halakak na akala mo panalo na. Relax Mr. De La Montre. Hindi mo naman lang ba ako tatanungin kung sino ako? Tanong nito. Hindi ko na kailangan pang tanungin kung sino ka. Dahil isang tao lang naman ang alam ko na maaring gumawa nito. I am right Mr. Frank. Sagot ko rito sa matigas na tono. Smart ha? Well, hindi ko na papahabain ang usapang ito. Next week magkita tayo. Tatawag ulit ako sa'yo kung saan tayo maaring magkita. Wika nito. Wait, I wanna talk to my wife. Pahabol ko pa rito. Not now Mr. De La Montre. Don't worry, nasa mabuting kamay siya sa ngayon. Wika nito na sinamaan ng halakak. Akmang magsasalita pa sana ako nang bigla nitong patayin ang linya. Nakakainis. Bigla akong bumaling kay Mark at mabilis na lumapit dito. How is it? Tanong ko. Kasabay ng last na pag-type nito sa computer ay siyang pag-angat ng tingin sa akin at may ngising nakasilay sa mga labi nito. I found it. Wika nito na siyang ikinalakas ang tibok ng puso ko. Let's go. Hindi na natin kailangan pang magmatagal. Sagot ko kagad sa mga ito. Nabigla na lang akong hinawakan sa braso ni Mark. Tingnan ko naman ito nang may pagtatanong. Relax, na-trace ko na kung saan siya pupunta. But we need to wait kung saan titigil ang sakyan niya. At hindi tayo maaaring pumunta ng ganun na ganun lang. Malay natin hindi pala roon ang punta niya kung nasan ang asawa mo. Wika ni Mark. Oo nga daw, relax lang. Hindi niya naman siguro sasaktan ang asawa mo lalo na't may kailangan siya sa'yo. Wika naman ni Dance. Inis na pabagsak akong umupo malapit sa mga ito. Sa sobrang pag-aalala ko kay Shai, hindi na ako makapag-isip na maayos. Tama nga naman ang mga ito. May plano ka ba tungkol sa kagustuhan ng laking yon, dude? Tanong naman ni Benz. I will think about it. Kailangan ko munang kumalma at hindi ako makapag-isip na maayos. Sagot ko sa mga ito. Yeah, don't worry, nandito lang kami. Mahanap at makukuha din natin ang Shai mo. Wika naman ni Kit. Kinaumagahan, hindi pa rin ba umaalis ang gagong lalaking yan? Galit na tanong ko kay Mark. Sobra na akong nainis dahil tama nga naman si Mark na hindi talaga ito pumunta kung saan maaring naroroon si Shai, kundi namamalagi ito sa kasino. Nagpadala pa ako ng spy para subaybayan ito kung saan ito maaring mamalagi sa loob ng kasino at baka naroon lang si Shai sa loob. Bigla pa akong nabatayo at mabilis na napalapit kay Mark nang bigla itong salita. Finally, he's leaving. Maybe he's going somewhere kung saan naroroon ang asawa mo. Wika nito. Mabibilis ang kilos ko upang maghanda para sundan ito. Pinahanda ako ng lahat ng tauhan ko kasama ko rin ang mga kaibigan ko dahil sa gustuhan itong sumama. Hindi ko na nagawang tumawag pa sa pulisya para sundan kami dahil hindi pa 100% kung tama ba ang pupunta ng lalaking yon. Ngunit iwan ko ba kung bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko na sundan ito sa mga oras na yon. Get ready. Mikling wika ko, napamura pa ako na makita kong marami nitong tauhan na nakabantay. Ngunit dahil ramdam kong maaring naroon si Shai kaya hindi ako nakaramdam ng kaba
Dahil nag-aaral ako ng military at martial arts kaya hindi ako nakakaramdam ng anumang takot. Lalo pang lumakas ang loob ko dahil ang mga kaibigan ko ay mga dating secret agent, pati mga tauhan ko ay may alam rin pagdating sa pakikipaglaban. Sa ilang minuto lang napatumba ng mga tauhan ko ang mga tauhan nito sa labas kung kaya mabilis kami nakapasok. Nagip ng mata ko ang lalaking iyon kung saan patungo ngunit napatigil ako sa paghakbang nang pumasok ito sa pinto at may tauhan doon na nakabantay. Bigla akong napatindig na matuwig na marinig ko ang sigaw ng babae na alam kong walang iba kundi si Shai. Walang kasing bilis na inihakbang ko mapa ako papunta sa kwarto na pinasukan nito. Kita ko pa ang pagkagulat ng 3 tauhan nito na nakabantay sa pinto ng kwarto. Ngunit bago pa man nila may tutok ang mabaril nila sa akin, mabilis nang pumasok sa sentido nila ang bala na nasa baril ko. Sobrang galit ang nararamdaman ko lalo na nang pagbukas ko ng pinto ay lumantad sa akin ang ginawa nitong pagpunit sa damit ng asawa ko. Mabilis kong hinablot ang kwelyo nito at ibinalya sa sahig para itong damit na bigla ko nalang binalya na hindi ko naramdaman ang bigat nito dahil sa sobrang galit ko. Hindi ko na nagawang habulin ito dahil kay Shai kaagad ang pansin ko. Ang sakit sa puso ang makitang taong mahal mo na muntik ng mag-asa. Mabuti na lamang at nakarating ako sa tamang oras. At kung ano pa ang susunod na mangyayari ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay kinidnap nga itong si Cindy ng isang taong galit na galit kay Leonard. At ito nga ay walang iba kundi si Mr. Frank. Pero sa tulong ng mga kaibigan ni Leonard ay nahanap nila ang lokasyon ni Mr. Frank kung saan ito dinila si Cindy. At nailigtas nga ni Leonard itong si Cindy. Mabuti na lang at nakarating siya sa tamang oras. Cindy POV. Nalimpungatan ako dahil sa haplos ng aking pisngi. Dandan kong iminulat ang aking mga mata at nasilayan ko ang tuwa at mangyak-ngyak na si Nanay Esting. Kagatlabi akong bumangon at mabilis itong niyakap. Akala ko ba naman panaginip lang ang lahat? Totoo pala. Totoong nandito na muli ako sa mansyon ni Leonard. Niligtas niya ako kasama ang maging anak namin. Hanggang sa namalayan ko na lang ang maluwang pumapatak sa aking pisngi. I'm sorry nanay. I'm sorry sa aking nagawa. Humihikbing wika ko rito habang nakayaka pa rin dito. Shh, tahan na. Ang mahalaga naririto ka na at ligtas ka, pati ng anak ninyo. Huwag mo na sana ulitin iyon. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang pag-aalala sa iyo ni Leonard. Alam ko na galit ka pa rin sa kanya dahil sa nagawa niya sa iyo. Pero iya, anak, buksan mo sana ulit ang puso mo para sa kanya. Nakikita ko kung gaano kanya kamahal. Hayaan mo siyang makapagpaliwanag sa iyo. Mahabang wika ni Nanay Esting, kagatlabi akong tumutango sa kanya habang umiiyak pa rin. Makaraan ng ilang minutong pagyayakapan ay siyang pagtango ko rito. Nasaan po pala si Leonard, Nay? Tanong ko rito. Nasa library siya anak, kausap ang kanyang mga kaibigan. Saka mo na siya kausapin at baka mahalaga ang pinag-uusapan nila. Lalo na trinig ko ay nakatakas raw iyong lalaking kumidnap sa'yo. Wika ni Nanay Esting. Para naman akong sinipa sa dibdib dahil sa narinig. Ramdam ko ang takot na namumuo sa dibdib ko dahil sa mga nangyari. Huwag ka na matakot, hindi ka niya pababayaan. Basta ipangako mo na hindi mo na magagawang tumakas. Wika nito kasabay na paghawak sa aking mga kamay. Napansin siguro nito ang bumalat at takot sa mukha ko. Nakaramdam ako ng konsensya dahil pati ang mga ito ay nadamay sa galit ni Leonard dahil sa kagawan ko. Hindi na ho nanay, patawad po talaga sa nagawa ko. Pati kayo nadamay, sorry po. Wika ko rito habang nakayuko. Naramdaman ko muli ang pagyakap nito sa akin. Ayos lang anak, ang mahalaga iligtas ka. O siya ipaganda ko na kayo na makakain. Maiwan mo na kita ha. Pagpapaalam nito sa akin, tumango lang ako hanggang sa tuluyan na itong lumabas ng kwarto. Pagkatapos kong maligo, naisipan ko ng lumabas at nagbabaka sakaling naroon sa sala si Leonard. Haplos-haplos ko malaking tiyan ko habang naglalakad ng masalubong ko si Leonard at makaibigan nito galing library. Hindi ko tuloy alam kung babalik ako o hindi, ngunit huli na at nakita na ako ng mga ito. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng hiya. Kaya mabilis akong yumuko. Siguro ay dahil sa kagagawan ko kaya hindi ko magawang tumingin sa mga ito. Hanggang sa marinig ko ang boses ng isa sa mga kaibigan ni Leonard. Hi Shai, rinig ko na wika ni Mark. Napilitan akong tumingin sa mga ito. Tipid akong umiti rito, ngunit ang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa gilid ng mata ko ay nakatitig si Leonard.
lalo na sa umbok ng tiyan ko. Hanggang sa magsibatian ang mga kasamahan pa nito sa akin. Ngunit nagulat na lang ako na magsalita si Leonard. Don't call her shy. She's Cindy. Her real name. Wika nito sa seryoso mukha. Narinig ko na lamang ang tikim na makasama nito hanggang sa tumingin sa akin si Leonard. Hindi ko matitigan nito ng diretso dahil na rin pag naaalala ko ang ginawa ko. Kumain ka na, may pupuntahan pa kami. Wika pa nito sa seryosong tono. Akmang magsasalita pa lamang ako nang bigla na ako nitong lampasan. Kasunod na makibigan nito. Kagat labing nakasunod lamang ang tingin ko sa mga ito. Hindi ko naman siya masisisi kung bakit ganun ang trato niya sa akin ngayon. Dahil na rin sa kagagawan ko. Marahil galit pa rin ito dahil sa nagawa kong pagtakas. Namuntik ng ikapahamak naming mag-ina. Ilang araw nang lumilipas ngunit hindi pa rin ako kinakausap ni Leonard. Palagi itong nasa library. Subukan ko man itong kausapin ngunit isang tanong, isang sagot lamang ito kung magsalita. Para bagang ayaw na niya akong kausapin. Hanggang sa napagdesisyonan ko itong kausapin upang makapagpahingi ng tawad sa nagawa ko. Ilang araw nang nakakalipas. What are you doing here? Kunot noong tanong nito sa akin. Pagkabukas ko ng pintuan sa library nito, hindi ko tuloy maiwasang kabahan sa paraan ng kanyang mga tingin. Seryoso malalim kong makatingin. Busy ka ba? Pasimula ko rito. Yes. May kailangan ka? Tanong nito muli. Dandahan akong lumapit dito ngunit tumigil din ako kagad dahil sa malalim itong mga tingin sa aking tiyan. Gusto ko lang humingi ng sorry sa nagawa ko at salamat sa pagligtas sa amin. Kabadong wika ko rito. Tumitig lang ito sa mukha ko na siyang ikinailang ko hanggang sa marinig ko na may tumatawag sa telepono nito. Maya-maya pa ay mabilis itong tumayo sa swivel chair nito at mabilis isinuot ang coat nito. Pagkatapos ay humarap ito sa akin na sobrang lapit. Hindi ko tuloy alam kung saan ko ibabaling ang tingin ko. I have something important to do. Huwag ka masyadong maggalaw-galaw at baka madulas ka. If you need something, call Nanay Sting. Wika nito na ikinakiliti ng puso ko. Kahit papaano bumalik ang pagiging concern to sa akin. Tumango lang ako dito. Akmang ibabaling kong tingin sa iba nang pinigilan niya ito gamit ang isang kamay nito. Kasabay na mabilis nalik sa labi ko. Mabilis ngunit ramdam ko ang paglapat nito. Tipong ramdam mong may feelings ang paraan ng paghalik nito. Kasabay ng paglayo ng labi nito sa labi ko ay ang pagtitig sa mga mata ko. Babalik agad ako. Wika nito pagkatapos ako nitong halikan sa labi. At ang huling ginawa nito ay ang paghalik sa tuktok ng noo ko bago ito tuluyang umalis. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yon. Gusto kong tumalon sa tuwa at kilig. Gusto kong gumulong-gulong dahil sa kilig at bilis ng pintig ng puso ko. Dahil sa ginawa nito. Ngunit dahil buntis ako kaya tumili ako ng mahina at halos mapunit yata ang labi ko. Dahil sa lawak ng ngiting sumilay sa labi ko. Kasabay ng pag-haplos sa tiyan ko. Kung noon ay galit ang umiiral sa akin ngayon hindi ko na maramdaman iyon. Dahil alam kong totoong mahal niya ako. Hindi niya itataya ang buhay niya para lang sa akin. Mas lalong hindi siya mag-aaksaya na kunin ako sa oras ng kasal ko noon. Kung wala siyang pagmamahal sa akin, marahil natakpan lang ng galit ko noon. Kaya hindi ko makita ang pagmamahal nito. Kahit na sa kabila ng pagsisinungaling nito noon, ang malaga naman sa ngayon ay pinapakita niya ang pagpapalaga sa akin na siyang nakakita at nararamdaman ko. Mahal din kita, Leonard. Hayaan mong may paramdam ko ulit iyon sa'yo. Ano man ang dahilan mo kung bakit nagawa mong ilim sa akin na totoo na may higit isang taon handa akong makinig. Iparamdam mo lang sa akin at sa magiging anak natin na totoong mahal mo kami. Mahinang usal ko sa sarili. Pagsapit ng gabi napalanok ako nang bigla na lang ako nitong lampasan. Hating gabi na ng mga oras na yon at nagawa ko pa itong hintayin. Ngunit ito lang pala ang isasalubong nito sa akin. Ano ba dapat ang aasahan ko? Wika ng isip ko. Kagatlabi na lang itong hinabol ng tingin. Ramdam ko ang sakit sa dibdib dahil sa ginawa nito. Samantalang kanina lamang umaga hinalikan niya ako at marunong pang magpaalam. Ngayon para akong anino na hindi man lang tinapunan ng tingin. Nakala mo ay walang tao. Nilagpasan lang ako nito na parang walang nakita. Ilang araw ang lumipas nang pansin ko ang pagbabago nito ng tuluyan. Naglaho na ang dating Leonard na nakilala ko. Ngayon ko lang din napagtanto kung gaano pala kahirap ang hindi ka pansinin ng taong mahal mo. Tipong halos pagmamakaawa na ako
Sa paraan ng tingin ko rito, nasulyapan lang ako nito ngunit hindi ito ginagawa. Hindi ko maintindihan kung ano pa ba ang malaki kong nagawang kasalanan. Sinusubukan ko naman na kausapin ito. Kung minsan ako pa ang kusang nagdadala na pagkain nito sa library. Nilayos-ayaw na atang umalis nito sa kanyang library. Ngunit imbis na matuwa ito, nagalit pa ito at halos nadamay ang lahat ng kasambay sa galit ito. Kung bakit naman raw ako pa ang pinapadala ng pagkain samantalang napakalaki na ng tiyan ko at baka raw mapahamak ako. Huwag mo na itong uulitin. Ayoko magalit ng tuluyan kaya please lang. Natatandaan ko pang wika nito, halos ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko. Alam ko may galit siya sa paraan ng pananalita niya pero huwag niyang sabing galit pa rin siya sa nagawa ko. Samantalang natatandaan ko maayos naman ang pakikitungo nito sa akin noong mga nakaraan. Biglaan lang itong nagbago nang umalis ito at umuwi ng hating gabi na. Lumipas ang linggo nang ganoon pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Hindi na rin ako masyadong naglalabas ng kwarto at nabibigatan na ako sa tiyan ko. Habang nakaupo ko sa gilid ng kama na biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Ipapaayos ko kay Nanay Isting ang ilang gamit mo. Wika ni Leonard sa akin na siyang ikinalito ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko rito. May pupuntahan tayo. Sagot nito. Akmang magsasalita pa sana ako na bigla na itong tumalikod. Pigil ang luha habang nakayuko na lang. Pakiramdam ko lahat yata ng pagmamahal nito noon. Sa akin wala na. Wala na akong makita dito. Ni katiting man. Saan po ba kami pupunta, Nanay? Tanong ko kay Nanay Isting nang pumasok ito sa kwarto. Upang ipagligpit ang mga gamit na dadalhin ko raw. Ewan ko anak, wala siyang nabanggit sa akin. Sagot nito na siyang ikipinanghina ng loob ko. Kailan daw kami aalis, Nay? Tanong ko muli. Sa susunod na araw na daw anak, sagot nito. Ewan ko ba pero nakakaramdam ako ng sobrang kalungkutan. Imbis na ma-excited ako dahil aalis kami, kasama siya pero bakit parang may kaba sa dibdib ko. After 2 days, are you done? Tanong ni Leonard sa malamig na tono sa akin. Nakatayo ito sa may pintuan ng kwarto ko. Nakagayak na rin ito, gwapong-gwapo talaga ito. Kahit na napakaseryoso na mukha nito at malamig kong tumingin, malungkot akong tumangon lamang dito. Hanggang sa may pumasok na isang tauhan nito upang kunin ang magamit ko, na dadalhin pa alis. Hanggang ngayon wala pa rin akong ideya kung saan kami pupunta. Napasingap ako nang sumalubong sa amin isang private plane. Bakit may private plane? Tanong ng isip ko. Let's go. Rinig kong wika ni Leonard sa akin. At least kahit malamig ang pakitungo nito sa akin, hindi niya pa rin ako pinababayaan at inaalalayan ako nito na maayos. Ngunit hindi doon nakapokus ang isip ko, kundi sa private plane. Pinigilan ko ito sa braso. Kita ko ang pagsalubog na makilay nito at pagtatanong ng mga mata. Lumunok muna ako bago nagkaroon ng lakas para magtanong. Saan tayo pupunta? Bakit kailangan nating sumakay sa plane na yan? Malayo ba pupunta natin? Sunod-sunod na tanong ko rito. Napansin ko ang pagtiimbagang nito. Saka mo na malalaman, don't worry. Para rin ito. Sa ikakasaya mo, ito ang gusto mo noon. I will give it to you. Sagot nito. May pagtatanong sa mga mata ko at sobrang kalituhan ang nasa utak ko sa mga pinagsasabi nito. Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli, ay mahigpit na nitong hinawakan ng kamay ko at hinila papasok ng plane. Lalo pa ako nasasaktan nang hindi ito tumabi sa upuan kung saan ako nakaupo. Simula na magbago ito na pakitungo sa akin, hindi ko pa nagagawang umiyak na makikita ng mga mata nito mismo. Pinipilit kong itago ang totoong nararamdaman ko pero kung minsan, ang hirap na rin magpigil, lalo na kung nasasaktan ka na ng sobra. Kaya ang ginagawa ko na lang, umiyak kapag nasa kwarto mag-isa. Nakailang idlip ako bago kami tuluyang bumaba sa plane. May sumalubong kagad sa amin na malalaki at inalalayan pa kami nito papunta sa magarang sasakyan. Biglang bumundol ang tibok ng puso ko nang maagawang pansin ko ang isang nakasulat sa hindi kalayuan na Switzerland. Napawa mga labi ko sa gulat. Bakit kami naririto? Tanong ang isip ko. Tatanungin ko sana sa Leonard ang katabi ko na ngayon, supuan. Na mapasin kong nakapikit ang mga mata nito. Ilang minuto rin ang nakaraan bago kami tumigil sa isang malaking bahay. Tahimik lang ako habang inaalayan ako ni Leonard papasok sa loob ng bahay na magulat ako sa taong pasalubong sa amin. Anak, iya, wika ni Mami. Ramdam kong mabilis nitong pagyakap sa akin, ganoon din ang aking daddy.
Yeah, we miss you so much, princess. Wika ni Dad. Samantalang ako nakatulala pa rin at hindi makapaniwala. Imbis na sagutin ko mo ito, ay nakatingin lamang ako kay Leonard na may pagtatanong. Ngunit mabilis nitong ibinaling ang mga tingin sa mga magulang ko. Kamusta ho kayo rito? Rinig kong wika ni Leonard sa mga magulang ko. Dandahan namang bumitaw ang mga ito sa akin at binalingan si Leonard. Ayos lang kami dito, iyo. Salamat sa iyo ha. At hindi mo kami binigo sa iyong pangako. Wika ni Daddy dito. Kita kong pagtango ni Leonard sa mga ito. Anak, tara na muna sa taas at para makapagpahinga ka na. Wika ni Mami na siyang ikinagising ko sa malalim na pag-iisip. Wala akong imik na sumunod dito. Ewan ko ba kung bakit nakakaramdam ako ng kalungkutan at takot. Na dapat matuwa ako at nakita ko na sa wakas sa mga magulang ko. Anak, galit ka pa rin ba sa amin ng daddy mo? Salubong kagad sa akin ni Mami pagkapasok namin sa kwarto. Umiling ako rito at mabilis itong niyakap. Ewan ko ba kung bakit bigla nalang bumuhos ang maluwa ko. Basta ang alam ko lang, nalulungkot ako at nasasaktan. I'm not, Ma'am. Besides, I'm so happy na maayos ang kalagayan ninyo ni Dad. Ang kinaguguluhan ko lang, bakit ako kayo naririto? Ano po ba talagang nangyari? Dahil bito sa hindi natuloy na kasal ko? Sunod-sunod tanong ko. Wala pa bang nababanggit sa'yo si Leonard? Balik tanong nito sa akin. Mabilis naman akong sumagot. Wala, Ma'am. Please sabihin nyo na at nababaliw na ako sa kakaisip. Maktol na wika ko. Ginagap naman ito ang kamay ko at maigi ako nitong tinitigan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo pagkatapos mo, anak. Baka magalit o kaya ma-stress ka. Hindi maari yon. Ang mahalaga naman, maayos ding lahat. Sagot nito. Akmang magmamaktol ako nang unahan na ako nito. Malapit ka na mga anak kaya wag mo muna akong pilitin. Ayaw kong bumigat pa ang pakiramdam mo. Magpahinga ka na muna. At alam kong pagod ka. Where's Dad? Instead ay tanong ko bago pa ito tuluyang makalabas ng pinto. Bumaling pa muna ito bago sumagot. Nasa library siguro at kausap ang asawa mo. Sagot nito at tuluyan ang umalis. Asawa? Mapait na wika ko sa sarili. Habang pigil ang luha na gustong kumawala sa mga mata ko. Naalimpungatan ako dahil saplo sa aking braso, dandan kong minulat ang aking mga mata. At ang aking mami at daddy ang nasilayan kong nakatungoy sa akin. Anak, gumising ka na muna at nang makakain na tayo, wika ni Mami. Si Leonard po, tanong ko agad sa mga ito pagkabangon ko. Nagkatinginan pa mga ito sa isa't isa. Sa hotel muna na siya matutulog, anak. At kanina ay nakamiting niya isa sa mga kanegosyo niya, sagot naman ni Dad. Bumalot ng lungkot sa puso ko. Pati ba naman dito ganito ang ginagawa niya? Sa isip-isip ko lang. Pinilit kong itagong sakit sa harapan ng mga ito. Kumain kami na magkakasama, pansin ko ang madalas nilang pagsulyap sa akin. Ngunit wala ako sa mood para kausapin sila. Tanging sakit at kalungkutan ang bumabalot sa puso ko ng mga oras na yon. Hating gabi na ngunit hindi pa rin ako makatulog dahil sa kakaisip kay Leonard. Kinaumagan maaga akong gumising para makita kagad si Leonard. At hindi nga ako nagkamali at nasa sala ito kasama sila Mama at Dad. Nagtama pa ang mga mata namin. Ngunit saglit lang ito dahil ito mismo ang umiwas ng tingin. Masigla ko pang binati sila Mama at Dad pati na rin si Leonard. Nahinalikan ko pa sa pisngi nito ngunit wala itong reaksyon sa ginawa ko. Pansin ko rin mukhang patay mali siya ang mga magulang ko. Hanggang sa bigla na lang itong tumayo na siyang ikinatinghala ko. Tumabi kasi ako rito ngunit hindi ko akalain na sa pag-upo ko ay siyang pagtayo nito. Halis na ako. Wika nito na nakatingin sa mga magulang ko. Napansin ko rin pagtayo ng mga magulang ko nang mapansin kong bigla na lang ang mga itong sumang-ayon sa sinabi ni Leonard. At saka ako nagawang tumayo. Sandali, tarantang wika ko nang mapansin kong paalis na ito. At nakatalikod na sana ito para sa amin. Bigla naman itong pumihit pabalik. Katulad ng dati, malamig ang mga tingin na ipinupukol nito sa akin. Saan ka pupunta? May meeting ka ba ulit? Siguro mag-almusal ka muna. Mag-almusal muna tayo. Wika ko sa salitang may pagmamadali. Ewan ko ba pero nararamdaman ko na naman ang sakit sa dibdib ko at takot. Tumitig ito saglit sa akin bago nagsalita. No need, may pagkain naman sa airplane. Matamlay na wika nito. Pakiramdam ko may mga dagayatang naghahabulan sa dibdib ko ng mga oras na yon. Hindi maaari ang naiisip ko. Pagiling ko pa sa sarili ko, lumunok muna ako bago nakapagsalita. Saan ka ba pupunta? May meeting ka ba malayo rito? Tanong ko rito, napilit kinukontrol ang sariling nararamdaman. No, babalik na ako ng Pilipinas at marami pa akong aasikasuhin.
Wika nito na siyang ikinalakas ng kaba ng dibdib ko. Ramdam ko rin ang panginginig ng mga kamay ko. Pati sulok ng mata ko ramdam ko na rin na umiinit ang mga ito. Akmang magsasalita pala ako na magsalita ulit ito. Maiwan ka na muna rito. Maalagaan ka rito na mabuti dahil naririto ang mga magulang mo. Total ito naman ang gusto mo ang makasama sila. Wika ulit nito. Ramdam ko ang pagsikip ng lalamunan ko kahit gustong magsalita hindi ko na magawa pa. May sasabihin ka pa? Dahil kung wala na alis na ako. Wika pa nito sa malamig na tono. Alam ko sa pagkakataong yun hindi may kakaila na nakakita nito ang pamumula ng mata ko. Dahil sa pinipigilang luha, hanggang sa yumuko na lang ako kasabay na mabigat na pagpatak ng mga luha ko. Kagatlabi akong tumaliko dito ng dahan-dahan habang patuloy sa pagpatak ang mga luha ko. Sa pagkakataong ito hindi ko na kinayang sakit na nararamdaman ko. Talagang wala ng dating Leonard na nakilala ko. Siguro hinayaan niya lang na manatili ako sa poder niya dahil sa anak nito na dinadala ko. Wika ng isip ko habang patuloy sa pagluha. Habang umakyat-pakyat kung nasa ng kwarto kong nakatalaga sa akin, hindi ko na rin napansin kung naroroon pa ba mga magulang ko nang tumulo ang luha ko. Tula akong nakatanaw sa bintana habang patuloy pa rin sa pagpatak ang maluha ko. Nang marinig kong pabukas ng pinto ng kwarto ko na siyang hindi ko pinag-aksiyan na tingnan. Narinig ko pa ang mga yapak na papalapit sa akin ngunit hindi pa rin ako lumingon. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Leonard na siyang ikinagulat ko. Hindi ko naman kasi inaasahan na pag-aaksiyan pa ako nito ng oras para sundan. Ngunit hindi ako tumingin dito. Instead yumuko ako upang mapagtakpan ang mga luwas sa mga mata ko. Nang mapansin kong kaunti na lang at makakalapit na siya, nang sobra sa akin ay siyang pagsalita ko. Huwag na, magiging pabigat pa kami sa'yo. Mabuti na siguro maiwan kami dito, kagatlabing wika ko ngunit panay daloy ng luha ko. Ang binabanggit kong kami ay ang magiging anak namin. Aminin ko naman na gusto ko talagang sumama sa kanya. Ang sakit lang isipin na pumunta pala kami rito para iwan niya ako rito. Hindi niya alam na mas masaya ako kapag siya ang kasama ko. Pero ano magagawa ko kung siya mismo ayaw akong makasama? Di ba nga hindi naman niya talaga ako totoong asawa? Malay ko ba kung inaalagaan niya lang ako dahil sa anak nito? Sa isip-isip ko habang umiiyak, ngunit hindi ko inasa ng kamay nito na siyang paghawak sa baba ko. Nagtagpo ang mata namin ngunit mabilis rin akong umiwas ng tingin. Akmang tatayo ako nang iharang nitong dalawang kamay nito upang hindi ako magagalaw ni makaalis. Nagtataka akong tumingin dito nang bigla na lang nitong punasan ng mga luwas sa mata ko. Babalik din ako kaagad bago ka mga anak. Wika nito. Hindi na ako sumugot pa, instead iniwas ko na lang ang mga tingin ko rito. Nang bigla itong lumuhod at hinalikan ng tiyan ko. Naramdaman ko bigla ang pagsipa ng anak ko sa loob. Siguro naramdaman nito na ama niya ang umahalik. Kita ko sa mga mata nito ang pagkislap nito ngunit segundo lang iyon at bumalik na naman sa malamig at seryoso mukha. I'm going, wika nito. Akmang iuyo ko na lang ako nang hawakan nitong muli ang baba ko at pinakatigan ako nito sa mukha. Naramdaman ko ang pagbuntong hininga nito bago ginagap ang malambot kong labi. Saglit lang binitawan nito ang labi ko ngunit nanalikan ako nitong muli na medyo may katagalan. Nagawa ko pa nga itong suklian at ikapin ang leg nito. Sobrang namiss ko ang halik nito. Halik na nakakalasing, nakakabaliw. Hanggang sa maramdaman kong pabitaw nito ng dahan-dahan. This time nakita ko muli ang mapupungay nitong mga mata. Hinalikan pa ako nitong muli sa noo bago tuluyang umalis. Masaya at malungkot ang nararamdaman ko habang tinatanaw ang sasakyan nito palayo. Masaya dahil naramdaman ko muli ang pagmamahal nito. Siguro inatago lang nito. Alam kong may hindi siya sinasabi sa akin. Ngunit maghihintay ako. Huwag niya lang akong iwan, ni pagtabuyan. Malungkot naman dahil sa magkawalay kami ngayon. Hindi ko alam kung totoo nga bang makakapunta siya sa araw ng panganganak ko. Alam ko naman na kailangan ko siya sa mga oras ng mga anak ko. Natatakot rin ako at baka pagbalik niya ulit, bumalik na naman siya sa malamig at seryoso ang pakikitungo sa akin. Ang hirap. Gustong gusto ko na siyang yakapin palagi at makatabi sa pagtulog. Malungkot na wika ko sa sarili. Totoo nga palang kasabihang nasa uli ang pagsisisi. Pero sana nga hindi pa uli ang lahat. Para maibilik namin ang dati. May balik ang dating Leonard na nakilala ko at minahal. At kung ano pang susunod na mangyari, abangan nyo sa susunod bahagi ng ating kwento.
Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay napansin nga nating parang iniiwasan ni Leonard itong si Cindy. Kaya naman labis ng lungkot si Cindy. Hindi niya alam kung ano ba ang mali o dahil parang may kakaiba dahil pabago-bago ang mood ni Leonard. Naguguluhan si Cindy kung dahil pa rin ba ito sa kanyang pagtakas kaya parang nanlamig si Leonard sa kanya. Namiss na niya ang dating Leonard. Leonard POV. Ang hirap sa pakiramdam na baliwalain ang presensya ng taong mahal ko. Subalit every time na gusto ko itong lapitan o kaya kausapin, bumabalik sa isip ko ang litrato nito kasama ang walang hiyang lalaki na yon na kumidnap sa kanya. Hindi ko lubos maisip kung bakit mayroon silang litrato nito na magkatabi sa pagtulog at iba pang kuha ng litrato na magkasama. Sobrang nagagalit ang pakiramdam ko at parang gusto kong pumatay every time na makikita ko ang litrato ng dalawa. Hindi ko naman ito makumpuntas sa ngayon, lalo na at buntis ito. Baka mapabuhatan ko lamang ito na malakas na boses sa galit. Baka hindi ko rin magustuhan kapag itinanggi nito ang mga litrato nito. Kaya hindi ko ito magawang kausapin ni lapitan. Dahil pag naiisip kong baka may nangyari sa dalawang ito, nung ikakasal mo ito, ay hindi yun matanggap ng kalooban ko. Parang kahit lalaki ako mapapayak ako kapag nangyari ang mga bagay na yan. Baka kung ano pang magawa ko. Naalala ko pa noong minsang tumawag ang drug addict na lalaking yon. Nagustuhan mo ba ang ipinadala ko sa iyong litrato? Tanong nito na sinabayan ng halakak. I'm gonna make sure I'll kill you kapag nakita kita ulit. Instead ay sagot ko rito habang mahigpit ang hawak sa telepono. Samantala ang mga kaibigan ko ay naroroon lang sa isang tabi at initrace nito kung nasa ang lugar nito. Narinig ko pa ang malalakas nitong halakak. Iyon kung makita mo ako ulit. Ingat ka, baka hindi mo alam. Nasa paligid lang pala ako. Baka hindi mo na maabutan ang anak namin na babaeng pinakamamahal mo. Wika nito sabay halakak na malakas. Munda ka sa akin pag nagkita tayo. Sino may sabi sa yung anak mo ang dinadala ng asawa ko? Walang hiya ka. Malakas na sigaw ko rito habang hawak ng migpit ang telepono. So gusto mo ba na sabihin ko pa sa'yo kung paano kami nagpakasasa? Ha? Hindi nito nagawang tapusin ang sasabihin ng ibalibag ko ang telepono. Dahil sa galit, napansin ko pa ang pagtayo ng ilang mga kaibigan ko. Relax dude, walang planong mangyayari kapag pinairal mo ang galit mo. Wika ni Dance. Tama, kailangan nating makisakay sa kalokohan ng adik na yon. Wika naman ni Kit. Sa sobrang galit ko, nasuntok ko pa ang pader. Iniisip ko pa lang na totoo ang sinasabi nito. Gustong gusto ko itong pilipitin sa leeg. Ngunit kinukumbinsi ng puso ko ang sarili ko na hindi ito magagawa ni Shay sa akin. Marahil nagalit siya sa akin ngunit hindi nito maitatanggi na minahal ako nito. At hindi ako maniniwala sa buwan namin paghiwalay ay makikipagtabi siya sa lalaking yan. Alam kong iba siya sa mga babae lalo na't ako ang nakauna rito. Pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng galit at sama ng loob dahil ipinakita ko na ang litrato sa magaling na mga editor pagdating sa mga bagay na yan. Ngunit iisa lang ang sinasabi nila. Totoo ang kuha ng litrato at iyon ang hindi ko matanggap. Nagawa ko pang manakit sa mga ito. Magsalita lang ito nang hindi iyon totoo. Ngunit pinipilit ng mga ito na kuha sa totoong litrato. Kaya kahit lalaki akong tao nagawa kong umiyak, uminom magwala at kung minsan nanakit pa ako ng tao dahil sa galit na umiiral sa puso ko. Ngunit may parte sa puso ko na hindi iyon magagawa ng taong mahal ko. Kaya hindi ko ito magawang kausapin ni tingnan man. Kung tingnan ko man ito ay sa paraang malamig, ramdam ko naman na mukha itong nasasaktan sa inaasal ko dito. Ngunit mas masakit sa akin ang isipin nagtabi mo ito. Subalit na makita ko sa mga mata nito ang pagpatak ng mga luha at pagtalikod sa akin ay siyang hindi ko matiis. Ayoko naman talaga itong iwan dito sa Europe ngunit nanganganib ang buhay nito sa Pilipinas sa ngayon. Lalo na't hindi mahuli-huli kung nasa ang lungga nakatira ang adik na lalaking yon. Hindi ko magawang umalis na hindi ito akyatin sa kwarto. Alam ko na mas sigit nangingibabo ang pagmamahal ko rito kaysa sa galit. Lalo nang makita ko ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha nito. Hindi ko natiis na halikan ng tiyan nito. Pati na rin ang malambot nitong mga labi. Hindi ko nakontrol ang sarili kong nararamdaman. Alam ko kung gaano ako ito kamis at kamahal.
Natatabunan lang ito ng galit sa tuwing naiisip ko ang litrato nito kasama ang lalaking yon. Ngunit alam ko at ramdam ko na anak ko ang dinadala nito at alam ko na mahal ako nito. Kaya mas pinili kong dalhin ito sa mga magulang nito upang makalayo sa kapamakan, lalo na't mga anak na ito. Kailangan ko na rin kumilos ng maigi upang mawala na sa landas ang lalaking yon sa buhay namin. Ginamit ko ang lahat ng kapangyarihan ko bilang isang napakamayaman sa buong mundo. Sa Pilipinas man sa ibang bansa, ipinadala ko ang litrato ng adik na lalaking iyon upang mapadali ang paghanap dito. Hindi naman ako papayag na abutin pa ito nilang buwan o taon bago ito mahanap. Isa akong bilyonaryo at sikat. Hindi ko hayaang ang isang tulad niya lang ang magpapahirap sa kaluban ko. Boss, finally natagpuan na namin siya. Wika ng isang tauhan ko na ninirahan sa China. Saan? Kagad kong tanong rito. Here in China, boss, may isang taong tumawag sa amin about sa kanya kung saan siya madalas manatili. Sagot nito. Okay, good. Make sure na isecure ninyo ang taong nagsalita. I will go there. Ihanda mo ang lahat ng tauhan dyan. Kailangang matagpuan ko kagad ang lalaki ito. Bagong mga nakamahal ko sa isip ko. Alam kong hindi madali ang grupong ito. Ayon na rin sa kinuha kong tao para alamin ang kinasasangkutan nito. Ito ang dahilan kung bakit nagawa kong palipatin ang mga magulang ni Shai sa ibang bansa. Dahil sa marami nitong pinatay. At dahil sa hindi natuloy ang kasal nito kay Shai ay binaril nito ang sariling ama. Mabuti na lamang hindi ito namatay. Kaya mabilis ang kilos ko na paalisin ang Pilipinas sa mga magulang ni Shai. Nagawa kong ipaliwanag sa mga ito kung paano kami nagkakilala ni Shai. Naniwala naman ang mga ito na malinis ang intensyon ko sa anak nila. Lalo na't kilala nila ako bilang isang mayamang bilyonaryo. Naniwala rin sila dahil hindi ko naman daw itatay ang buhay ko para sa bagay nito. Kung hindi ako totoo sa anak nila, nagawa kong ibalik ang kumpanya nila na walang hinihinging kapalit. Ako nga lang ang namamalakad sa ngayon at mahirap pa sila makabalik sa Pilipinas. Kahit nagaano pa karami ang tauhan ko, mas mabuti pa rin na safe ang kalagayan nila. Balita ko rin na ang mga magulang nito ay lumipad na sa ibang bansa upang maiwasan ang anak nito. Kahit ito man ay nais mahuli ang sarili nilang anak dahil hindi nila akalain na ang nag-iisa rin nilang anak ay nagpapakalulong sa droga. Mas nagpasalamat pa nga mga ito na hindi natuloy ang kasal dahil baka mapatay lang din ito ang mahal ko. Dahil gumagamit ng ito ng pinagbabawal na gamot. Ito ang mga bagay na hindi ko pa masabi kay Shai dahil sa buntis ito. Baka magulat ito at matakot at tumaas pa ang blood pressure nito. Mapahamak pang bata. Ayaw ko man madamay pa mga kaibigan ko sa sitwasyon ko ay hindi ito pumayag sa gusto ko. Kaya sama-sama kaming lumipad papuntang China. Nakahanda ang lahat ng tauhan ko maging sa China. Napahilot pa ako sa sentido nang tumawag sa akin si Mami, ang ina ni Shai. Yes ma'am, sagot ko rito. Mami na ang tawag ko rito. Ayon na rin sa gusto ng mga ito. Nasa ospital ngayon ang asawa mo. Doon na siya pinanatili ng doktor. Para daw oras na mga anak na siya ay hindi na mag-abala pa na isugod siya roon. Kumuha lamang ako ng ilang gamit niya at susunod din ako roon. Naiwan naman doon ang daddy mo. Mahabang wika nito sa akin. Okay ma'am, babalik din ako kagad. May kailangan akong tapusin. Kaya na muna ang bahala sa mag-ina ko. Sakaling hindi ako makarating sa papapanganak niya. Sagot ko rito habang hinihilot ang sentido. Sakay kami ng plane ng mga oras na yon nang tumawag ito. Mag-iingat ka anak. Sana makarating ka. Huwag mong kakalimutang may naghintay sa'yo. Wika ni Mami. Alam kasi naman ito kung anong pinagkakabalan ko. Kita ko man nangangamba na baka hindi ko na makitang muli ang mag-ina ko sa gagawin kong pagharap sa adik na yon. Alam ko na marami itong mga tauhan, lalo na't nasa China mismo ang lungga nito kung saan nakaimbak ang mga drugs nito na ibinibenta sa iba't ibang dako ng mundo. Ngunit kailangan, mas mahirap na kung patatagalin ko pa ito at mahanap kung nasa ng pamilya kong yan. Ayaw na nga sana ng mga kaibigan ko at nang nasasakupan ng mga pulisya na sumama ako at sila na raw ang bahala. Ngunit hindi ako papayag dahil gustong ako mismo ang tumira dito, lalo na't may aalamin akong katotohanan dito bago ko ito tapusin. Ayaw ko rin makatakas pa ito sa huling pagkakataon. Kung noon nakatakas siya dahil kasama niyang asawa ko, but this time I will make sure na hindi na siya makakawala pa. Yes ma'am, I will. Pagtatapos ko sa tawag nito, Cindy POB.
2 linggo na nakakalipas ngunit wala pa ring bumabalik na Leonard. Sabi nito babalik siya kapag manganganak na ako. Ngunit bakit wala pa siya? Ramdam ko na oras na lang ang nalalabi para manganak ako. Kailangan ko siya pero bakit wala pa siya? Pipingwi ka ng isip ko. Namimilipit na ako sa sakit ng tiyan ko. Hindi ko rin mapigilang umiyak. Kaya ko namang tiisin ang sakit ng tiyan ko eh. Napapayak lang talaga ako sa isiping wala siya sa tabi ko sa mga oras na yon. Ma'am, ang sakit. Manganganak na yata ako. Hiyaw na wika ko mami. Nasa tabi ko lamang ito. Ganoon din si daddy. Ngunit mabilis itong lumabas para tawagin ang doktor. Kailangan pa naming may kasamang translator. At hindi marurunong ang mga taga Switzerland magsalita ng Ingles. Subalit may negosyo pa rin si Leonard dito sa Europe dahil nag-aaral itong lingwahe nila. Nabanggit niya kasi sa akin noon na kahit saan mang mga bansa ay mayroon itong negosyo. Iba't ibang klase ng negosyo ang hawak nito. Kahit na bata pa ito kumpara sa ibang negosyante. May hotel, mall, restaurant, selling imported cars, own resort, school in public at private also at hospital sa Pilipinas. Hold on anak, tinatawag na ng daddy mong doktor. Wika ni mami. Hindi nga nagtagal dumating si daddy kasama ang doktor pati mga nursing nito. Kagad nila akong inasikaso. Pansin ko rin ang paghahanda nila para sa panganganak ko. Binalingan ko pa si mami at daddy. Relax na kaya mo yan, pagpapalakas loob nito sa akin. Hanggang sa maramdaman ko naman ang sakit sa tiyan ko na mukhang may gustong ilabas. Okay honey push-it, wika ng doktor ng babae na sinalin sa English ng aming translator. Namamawis na ako, kakairi at kakasigaw. Pakiramdam ko na uubos ng lakas ko. Ang hirap palang mga anak. Ramdam ko rin ang pangingilid ng luha ko. Ilang salita pang narinig ko mula sa doktor. Hanggang sa di ko napigilang ibigkas ang pangalan ni Leonard. Kahit na nasasaktan ako dahil wala siya sa tabi ko, mas pinili ko pa rin ibuhos ang lahat ng lakas ko para sa anak namin. Ewan ko ba pero nung umiiri ako, nakapikit lang ako at siya ang iniisip ko. Pero ramdam kong may nakahawak sa kamay ko. Alam ko naman ang mami ko yan. Good job darling, the baby's coming, wika ng doktor. Hanggang sa narinig kong iyak ng anak ko. Your kid is a baby boy, rinig kong wika pa nito. Congrats Mr. De La Montre. Ang huling rinig kong sinabi nito na last name ni Leonard. Hindi na kasi nagsalita pang translator kaya naman naintindihan ko lamang ang last name na binanggit nito. Pinilit kong buksan ang mata ko. At dahil hinahatak ako ng antok at pagod ay malabo yon. Napansin ko lang isang lalaking karga ang isang batang umiiyak. Hanggang sa mapansin ko ang paglapit ito sa akin. Ngunit bago ko pa man masilayan ng malinaw mukha nito, ay siyang pagpikit ng mata ko dahil sa pagod at antok. Ngunit naramdaman ko pa ang pagpatong ng isang bagay sa tiyan ko na sinisiguro kong ang anak ko yon kahit nakapikit na ang mata ko. Nang magising ako, rinig ko ang maingay sa paligid ko. Ang boses ni mami, ni daddy at ni Leonard? Totoo ba to? Boses niya ba ang naririnig kong inaaliw ang isang bata? Unti-unti kong minulat ang mata ko at hindi ko napigilang hindi mapaluwas sa nakita ko. So dumating nga siya pero anong oras kaya? Nagtagpo pang aming mga mata hanggang sa unti-unti siyang lumapit sa akin. Habang karga, ang napakakit na baby. Mabilis ang tugon ko sa anak kong hawak nito. Sabik na sabik akong makarga ang sariling anak. Ngunit bago ko pa man mahawakan anak ko, nagulat pa ako sa ginawa ni Leonard. Hinalikan nito ang labi ko na siyang ikinatingin ko rito. I'm happy you're okay. Wika nito habang nakatitig sa mukha ko. Hindi pa ito nakontento at hinalikan pa nito ang noo ko na may kasamang ngiti. Lalo tuloy akong nakaramdam ng iyak. Hanggang sa ibaba nito sa tiyan ko ang baby namin, kinarga ko ito ng punong-puno ng galak at pagmamahal. Oh my baby, naluluhang wika ko habang pinagmamasdan ko ito. Our baby. Rinig ko namang sagot ni Leonard na siyang ikinatingin ko rito. Ngunit mabilis ko ring ibinaling ang tingin ko sa kabilang dako na marinig ko ang pagtawa nila mami at daddy. Ngayon ko lang napansin na naroroon pa lamang ito. Anong gusto mong ipangalan sa anak natin? Masuyong tanong ni Leonard sa akin. Natutuwa ako at naramdam ko ang kagalakan sa mukha nito. Ikaw nang bahala kung anong gusto mo. Total mas kahawig mong anak natin. Wika ko habang hindi ko mapigilan ang mapangiti. Paano naman kasi kahit baby pang anak namin kuwang-kuha nito ang mukha ni Leonard. Ang matangos na ilong, mapupulang labi, hugis na mukha, mahabang pilik mata at ang pagkagwapo nito. Narinig ko pa nga ang pagtawa nila mami at daddy. Galak naman nararamdaman ko dahil sa nakakita kong kislap sa mga mata nito
na siyang hindi ko nakita na ilang buwan dito. Okay, his name is Daniel de la Montre. Wika nito siyang ikinatigil ko. De la Montre? Totoo bang narinig ko? What is name again? Pag-uulit ko pa rito at baka nabibingil lang ako ng pandinig. I said his name is Daniel de la Montre. Wika nito kasabay ng pagtitig sa mukha ko. Hindi mo ba gusto? Pwede namang ikaw mag-suggest. Wika pa nito nang hindi ako kagad nakaimik. So hindi nga ako nabibingi. Tinawag niyang de la Montre anak namin kahit na hindi kami kasal. No, I mean gusto ko ang ipinangalan mo. Nagtataka lang ako at hindi mo isinunod sa pangalan mo gayong kamukhang kamukha mo siya. Pagpapalusot na wika ko na lang. Pinipigilan ko pa ang luwang gustong kumawala sa mga mata ko. Ang sarap lang kasing isipin na kahit hindi niya ako asawa, itinawag niya sa apelyido niya ang anak namin. Yep, mahirap na kapag naging junior ang panganay. Baka hindi natin makayanan ang tigas ng ulo niyan kapag lumaki. Anyway, may susunod pa naman eh. Next time gagawin nating junior, wika nito na siyang ikinapula ng mukha ko. Nagbibiro ba siya? Tanong ng isip ko. Napangiti ito, ngiti na kitagal kong hindi nakita. Narinig ko pa ang pagtikim ni Daddy. Kayo talaga kakalabas lang ng apo ko, huwag niyo munang sundan please lang. Pagbibiro naman ni Mami. Iyo anak, ikaw na ang kumausap sa doktor na Swiss na iyan. Kung makakalabas na ba ang mag-inang ito? Wika pa ni Mami kay Leonard. Mabilis naman itong tumagon ngunit bago pa man ito makalabas sa isang pagpasok ng doktor. Ayon sa itsura nito, masigla ito at nakangiti kay Leonard. At dahil marunong si Leonard ang lingwahe ng mga ito, kaya silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Ngunit hindi ko gusto ang paraan ng tingin ng doktora kay Leonard. O baka nagsiselos lang ako. Finally, pwede na raw sila makauwi. Wika ni Leonard sa parents ko. Nakangiti pa ito. Ewan ko ba imbis na matuwa ako dahil mukhang bumalik na ang dating Leonard. Parang nainis ako bigla. Siguro dahil doon sa mga titig ng doktora na iyon kay Leonard. Karga ko ang baby ko habang nasa biyahe kami. Katabi ko lang si Leonard. May sarili naman itong driver kaya nasa likuran kami. Sila Daddy naman may sariling sasakyan. Are you okay? Tanong nito sa akin. Yes, maikling sagot ko rito nang hindi tumitingin. Are you sure? Pag-uulit pa nito. Yumuko pa ito upang tingnan ako sa mga mata. Nakayuko kasi ako ng mga oras na yon. At kunwari abala sa panonood sa anak naming natutulog sa bisig ko. Oo nga, naiinis kong wika rito. At ayun, nakakagulat at bigla lang tumawa. Hindi ko tuloy napigilan ang hindi ito tingnan. Ano nakakatawa? Kunot noong tanong ko. Ngunit nagulat ako sa ginawa nito. Hinalikan ako nito sa labi ng ilang segundo. Ako naman itong tulala at naistatwa. Namiss kita. Huwag kang magselos. Di naman kita ipagpapalit. Wika nito pagkatapos ako nitong halikan. Ngunit naroon pa rin ang amuse ng mga tingin at ngiti nito. At para mapagtakpan ang katotohanan nagselos nga ako, kaya inirapan ko na lang ito na siyang pagtawa nito na mahina. At kung ano pang susunod na mangyayari abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.